Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Hey! 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 I praise you, Lord. Hallelujah. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Every time I feel afraid, your word is there to comfort me. Every time I feel tired, your word is there to strengthen me. Every time that I'm in pain, your word is there to ease the pain. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is you. Your word is you.
You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal na ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoon Hesukristo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Good morning, Jesus! Amen. Talagang good ang morning, mga kapatid, sapagkat tayo ay muling binuhay. Tayo ba'y buhay na buhay, mga kapatid? Amen. Amen. Hallelujah. At magandang umaga sa ating lahat, sa patuloy na nakikinig, sumusubaybay sa ating segment na Awit ng Pag-ibig. At ngayon pong umaga, mga kapatid, kasama natin ang mga kapatiran natin from Kalo kay Laway. Ito po yung mga worshipers natin sa area ng Nasugbu, mga kapatid. At ngayon po ay kasama natin sila. So, kasama ko rin of course, si Pastor Romy. Yan, yung aking katambal ba yan? Yan. Pastor Romy, kaway ka naman. Bati ka naman sa kanila, Pastor Romy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang araw. God bless you all. Yan, thank you, Lord. At good morning po sa ating news. North, East, West, South. Yan. Kamusta po ba kayo, mga kapatid? At ngayon po itong aking katabi, siya na po ang magpapakilala at babatiin niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Yan. Opening prayer muna tayo, Minister. Okay, opening prayer. Dakilan Diyos, aming amang mapagmahal, kami po'y mag-aalay ng awit ng pag-ibig. At alam namin, kami bibigyan mo ng double portion of anointing. Magbibigay luwalhati ito sa iyong banalang pangalang Jesus at ang bawat makikinig ay mapapagpala mo po. Samahan mo po kami sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, tuloy na natin. Sister Michi, yan. Bati ka sa kanila at pakilala ka na rin. So, good morning po sa ating lahat. Ako po si Sister Michi M. Jokno from Masalisi Prayer Group. At binabati ko po ang aking pong family sa Masalisi. Good morning, Jokno family and Montenegro family. Sino bang mami mo? Bati yung mami mo. Hello po, Nanay Jessie and Tatay Tatay Resty, Jessie. tsaka po sa mga kapatid ko po dyan. Thank you, Lord po. Si Ninang Delia, batiin mo rin. Hello po, Sister Marisa. Lola Delia, Sister Marisa, and Lola Glory. Thank you, Lord po. Yan, thank you Lord. Good morning, Jesus. Thank you Lord. At ngayon po ay narito nga po kami sa awit ng pag-ibig. Thank you Lord po sa pribilehiyo na muling ipinagkaloob ng Lord na kami po ay magamit
para magbigay ng mga awitin para sa ating Panginoon. At ako po pala si Sister Jen Pilak po. Dahil dalawa po kaming Jen Garcia na manggagawa po ng kompi. Ako po ay si Sister Jen Garcia. Asawa ni? Na asawa po ni Brother Mario Garcia ng Kalo Prayer Group. Yung isang Kaya- Jen, kaninong asawa? yung isang Jennifer Garcia po, Abena, ay asawa naman po ni Pastor Simple Garcia. Yan, Ayan. malinaw Thank na you, po Lord. mga kapatid. No? Ayan, di na kayo magkakamali dyan. Pinaliwanag niya na po. Ayan, si Sister Mitos naman. Ayan. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Nagpapasalamat po kay Lord na first time ko talaga na dati-dati napapanood ko lang ngayon. Sobrang laking blessing at answered prayer ako kay Lord na mapapunta rito sa BF Home. So talagang sobrang blessed na blessed po tayo. At ako nga po pala si Mito Shell Magtibay, na manugang po ni Sister Rosie Magtibay. Yan. Binabati ko po ang Tumalim Prayer Group. Yan. Asawa ko po si Randy Magtibay. Ang asawa ko po yung nagkakabit ng mga salamin ng bintana. Yan. Thank you, Lord. Si ano, si Salamat po. Nanay Paring. Batiin Ayan, mo. binabati ko po si Inay Paring. Yan. Sobra pong blessed na blessed po si Inay. Napakalakas pa rin po. Napakalakas niya kay Lord. Amen. Sobra pong madalangin po si Inay. Kaya patuloy siyang pinapalakas ni Lord. At binabati ko rin po yung kay Lawa. Yan. Hello po sa Tres Marias. Hello po dyan sa mga kina Lola Clement. At sa lahat po, thank you, Lord Jesus. Amen. Okay. Si Sister Joanne naman. Thank you, Lord po. Good morning, Jesus po, sa ating po mga kapatid. It's been ilang years na po kaming hindi nakakabalik dito sa ating mission house. Ako po ay lubos nagpapasalamat kay Lord sa opportunity po na binigay po ni Lord. Since 2018 po yung last pa po naming recording. Kaya nagpapasalamat kami kay Lord sa napakalaging privilege po na binigay niya po sa amin, sa akin po mga kasamahan. At alam ko po na ito ay good start pa lang po. At hanggang sa dulo, hanggang sa eternal life, ay aawit po kami kay Lord. At i-offer po namin ang aming mga sarili. Yun po, binabati ko po ang aking pong Alamag, Vizcara, and Tenori family. Bali ako po si Joanne Vizcara. Panganay po akong anak ni Sister Virgie Alamag at ni Sir Juan Alamag po. Bali po, kabilang po kami sa Amuyong Prayer Group po. Thank you, Lord po. Si ano, Brother JM, baka nanonood. Binabati ko po sa Taiwan po ang aking brother husband na si Brother JM, si Jose Marie Vizcara. Lagi kang Kompleto mag-iingat no? dyan. Lagi kang mag-iingat. At lagi ding tayong protektado ni Lord. Dahil tayo ay mahal na mahal ni Lord. At sa aking baby, na si Felicity, I love you, baby. Ayun, Thank thank you, you, Lord. Minister Jeff, pwede pong humabol? Pwede. Nakalimutan kong batiin yung aking mga magulang sa Lian. Sige, batiin mo Yan. sila, Steph. Binabati ko po ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid. Monte Alegre family. Nandito na po ako. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Panood nyo na siya sa telebisyon. Ayan. Okay, hindi na po natin patatagal ito mga kapatid. At katulad nga po ng nabanggit ko kanina, sila po ang ating mga worshipers sa Kalo kay Laway mga kapatid. Pero hindi lang po sila aawit ngayon. Maririnig po natin ang kanilang mga patutuo sa kanilang buhay. Kung paano sila tinulungan, paano sila pinagpala, paano inangat ng Diyos ang kanilang buhay na dating walang-wala. Pero nung lumapit sa Panginoon, nakita po nila kung paano binago ng Diyos ang kanilang buhay. Pero bago natin simulan yan, Pastor Romy, ano bang message mo na pwedeng ibigay sa ating mga kapatid? Sa John 4:23 and 24, hinahanap ng Diyos sa mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At ngayon, ito na nga, natagpuan na niya ang mga tunay na mananamba. Ito po yung mga mananamba, worship leader ng Kalo, kay Laway, Tumalim, Amuyong, Masalisi, mga nagsimula na bata pa na sila nagsimula. Sa bagay, bata pa kayo na bata pa ba kayo? Medyo nagkaedad na po. At natagpuan ng Diyos sa mga namumuno, hindi naman talagang magagandang boses, pero binigyan ng anointing ng Espiritu Santo para mga awitin, ang mga tinig ay magbigay luwalhati, magpatanyag sa pangalan ng Panginoong Hesus at mapagpala
ang bawat makikinig ng pagsambang aawitin ngayon nga po ay sila'y magsisiawit ng awit pagsamba. Kaya makinig po kayo mabuti at manalangin at dadaloy sa inyo ang biyaya, ang pagpapala habang kayo nakikinig ng mga awiting papuri sa Diyos. God bless you all. Salamat, Pastor Romy. Yeah. Wala po namang anuman. Yeah, thank you, Lord. At alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng pagsamba, no? Gusto kong tanungin yung ating mga kapatid, para sa kanila, para sa inyo. Yan. Ano ba yung worship? Yan. Mahirap ba yung tanong o okay lang? Madali na po sa ngayon. Dahil isa na tayong worshiper ni Lord. Yan. Sister Mitos, ikaw muna. Yan. Ano Ayun yung ang- worship sa'yo? Worship sa akin pa ay yung pakikipagtipan kay Lord. Pagkakaroon ng malalim na relasyon, malalim na ugnayan sa ating Panginoon. At yung ating ginagawa na pag-awit sa Kanya ng papurit pagsamba, ito yung pinapakita natin sa Lord na ginagamit, patuloy natin gamitin yung ibinigay ni Lord na blessing na talent na ito na boses natin upang ipahayag natin sa lahat ng tao na itinatas natin si Lord. At itong lahat ng talent na to ay nanggaling kay Lord. Hindi pwedeng itago lang natin to Pwede natin magamit ito upang mahayag ang pangalan ni Lord. At yun yung para sa akin. Thank you, Lord. Amen. So kung meron kang talent, gamitin mo para kay Lord, no? Para mabigyan ng parangal ang ating Panginoon. Sinong sunod na gustong sumagot? Itong nasa katabi ko po. Si teacher to Teacher Michi. Ayan. Ano ba yung worship sa'yo? So for me, the meaning of worship is about wholeheartedly serve and praise the Lord in everything you do po. Ano daw, Pastor Romy? Tagalogin mo nga, Pastor. Ang pagsamba para sa kanya ay isang uri ng ano nga ba yun? Taos puso pong Taos pusong papuri, pagsiserve sa ating Panginoon. sa Panginoon na mula sa kanilang mga puso. Kaya sa tuwing sila iaawit, para silang umaangat. Yan. Doon kasi sa Isaiah 29:13, di ba, nakalagay doon, sinasamba ako ng inyong mga labi, ngunit malayo ang inyong puso. So sa pagsamba, mahalaga yung puso. No? Hindi lang sa nguso. Kailangan galing sa puso. Katulad ng sabi ng ating kapatid. Si Sister Jen, Sister Yan. Eper. Amen. Thank you, Lord po. Para sa akin po yung worship ay isang malaking kayamanan sa aking buhay. Thank you, Lord po. Bakit po? Dahil sabi nga po, kapag umaawit tayo, ang katumbas po noon ay 2 panalangin. Kaya po siya kayamanan ng aking buhay. Walang nasasayang sa pag-awit natin sa ating Panginoon. Wala pong nasasayang na tayo po'y maging isang worshiper at paggamit sa ating Panginoon. At bakit po isang kayamanan din? Kasi po pinagkalooban po kami ni Brother Mario ng 3 anak. Bali 4 po yun, pero thank you Lord po, ay yung panganay po namin ay isang pianista. Yung pangalawahan po ay lead guitar. At yung bunso po namin ay drummer. Kaya po ang isang worship sa akin ay malaking kayamanan po para sa akin, nakaloob ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Kahit saan kayo pumunta, buo na yung banda niyo, no? Amen po, amen May po. drummer, si Brother Aprap. Amen po. Mayroong Lead guitar. lead guitar si Sister Sister Della po. Della. Della. Pianista po ay si Sister Sophia. Oh, Thank you, Sister Lord Sophia. po. Ang singer, Ako po. tsaka si Si Brother Mario yung po. kompleto, no? Purihin. Kaya sabi niya, yung worship, kayamanan. So sa atin ba, mga kapatid, yung pagsamba ba, ito ba'y kayamanan natin, mga kapatid? Kasi pag kayamanan, talagang iti-treasure mo yan. Kumbaga, kulang ang iyong araw, kulang ang iyong buhay kapag hindi ka sumasamba sa Panginoon. O, si Sister Joanne naman. Sa akin naman po, ang worship naman po ay isang lifetime commitment. Commitment natin kay Lord bilang kanyang pinakamataas na nilikha sa langit at lupa. Dahil tayo nga yung, sabi nga ay ang tao ay nilikha ng Diyos bilang kawangis niya. So bilang pinaka
kawangis po ni Lord. Unang-una po nating magagawa kay Lord ay ang papurihan para ngalan ang kanyang dakilang pangalan. Paano po natin po ito isasabuhay? Siyempre po, unang-una nga po, sabi nga po ni Minister Jeff, kasama nito ang ating puso. Hindi tayo makakapagpuri kay Lord kung hindi rin buo yung ating puso at hindi rin sincere yung nilalaman ng ating puso. Ang ganap na pag-worship kay Lord ay ang pag-aalay ng ating puso, buong pagkatao, hindi lamang po ang ating isip, pati na rin po ang ating kaluluwa. Ayan. Thank you, Lord po. Amen. Biro mo na through worship, napaparangalan natin ang Diyos. Amen. So, namimit natin yung purpose ng Diyos ng pagkalikha sa atin. Doon sa Isaiah 43 verse 7, na ang sabi po doon, Pastor Romy, na sila... Kayo'y aking mga nalikha upang ako'y inyong sambahin. Yan. Kaya sa itong ating ginagawa ngayon ay pagpa-practice ng commitment natin hanggang sa langit ang ating gagawin, sasamba na lang. Yun. Kaya ngayon, eto na, ginagawa na natin ang makalangit na pamumuhay na nakalulugod sa ating Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, sinasanay na tayong umawit, sumamba sa Panginoon. Sapagkat ang pinaka-occupation pala natin, trabaho natin sa langit, alam nyo kung ano? Sumamba sa Panginoon. Amen? Kaya tayong lahat, doon nga sa awit 103, utusan daw natin ang ating kaluluwa na magpuri sa Panginoon. At ngayon pong umaga, ito pong aking katabi, kanina napa-English yan. Kasi siya po ay estudyante, fourth year college ka, no? Opo. Pero ang anong course mo? Major in English po. Teacher pala to, kaya pala napa-English siya kanina, no? So, bilang estudyante, kamusta ba yung iyong pag-aaral, sister? So, sa tulong po ni Lord, laking tulong po ni Lord sa aking pag-aaral dahil thank you Lord po dahil nagagampanan ko po ng maayos yung role ng bilang isang mabuting estudyante. Thank you Lord po. Yun po. Nag-aaral ka, di ba? Yes po. At the same time, pinili ka ni Lord para gamitin sa ating mga fellowship para mag-worship. Madali ba o mahirap pagsabayin yung pag-aaral o yung service mo kay Lord? Hindi ka ba nahihirapan? So, for me po, hindi naman po siya mahirap. Basta po, meron po kayong time management para po ilaan mo yung oras mo sa isang bagay na gusto mong gawin. Yun po. Amen. Ano namang nakita mo? Ano ba yung naging effect sa'yo? Na ngayon, ginagamit ka na ni Lord. Alam ko, pati sa prayer meeting, na, di ba, suppose, na dapat nasa school ka. Pero ang nangyayari, nakakahabol ka sa prayer meeting, tas ikaw yung mga nagpapakanta. Di ba? So ano ba yung naging bunga ng pagpapagamit mo kay Lord, pagsiserve mo kay Lord? Yan. Sige nga, ma-share mo nga yung buhay nyo sa family. Para malaman ng ating mga kapatiran. Yan. Sige po. Yung bunga po ng pag-praise and worship ko po kay Lord is yung parents ko po, yung nanay and tatay ko po is nakakasama ko po sila palagi sa pag-attend po ng fellowship at thank you Lord po at sa pamamagitan ko po, na-bless po yung mga kapatid ko. Tulad po ng aking pong kuya, ang kuya ko po is graduate with the achievements of cum laude and my Wow. sister is magna cum laude po. Yun po. Hallelujah. Sa Thank you, Lord. pamamagitan po ng pagpupuri natin at pagsamba natin sa ating Panginoon, nakakamit po natin yung ating pong mga pangarap sa buhay. Yun po. Amen. Balita ko, ano ka rin scholar, di ba? Scholar? Opo. Singkolar o scholar? Scholar po. Yung mami mo, kamusta naman? Okay naman po. Thank you Lord po. Yan. So, alam ko meron kang awitin na paborito. Opo. Ang dami nating awitin, pero bakit ito yung naging paborito mong awitin?
Ito po yung naging paborito ko pong awitin dahil yung awitin pong ito ay nagre-reflect po mismo sa aking buhay sapagkat kung wala po talaga si Lord sa aking buhay ay hindi ko po talaga makakaya ang pag-aaral, lalo na po higit yung pag-aaral dahil kay Lord po nanggagaling lahat yung wisdom, knowledge, yung protection, guidance, at lalo tigit po Panginoon yung provision po ni Lord Amen. sa aking pong pag-aaral at saka po sa mga pangailangan po namin sa araw-araw. Yan. Pero bago mo awitin yung kakantahin mo, yung napili mong awitin, na ang title, Jesus, kailangan kita, no? Opo. Kanta to ni Brother Ariel, itong Opo. awiting to, no? Pero alam ko na yung pamilya nyo, nasubaybayan niya ni Pastor Romy. Yes Di po. ba? Pastor Romy, share mo nga yung buhay ng ating mga kapatid. Yan. Ayan Bago- ang grupo nila ay Masalisi Prayer Group. At ang buong pamilya nila, pati tatay nila, mga tiyahin, lola, mga pamangkin, batang maliliit, ay halos lahat sila ay dumadalo at nagsiganda ang kanilang mga buhay na dati ang mga bahay ay barong-barong, isang ihip na lang ng bagyo ay tutumba. Pero ngayon kahit na 10 bagyo, hindi na kayang itumba. Dahil naging bato na, malalaking bahay, yan ang reward sa kanyang pagsamba kay Lord. Amen. Pag pumunta ka doon sa lugar na yon, sa kanila, di ba, Pastor Romy? Grabe, para kang nasa isang magandang, Para ka nasa BF. Oo, magandang subdivision na ang lalaki ng bahay, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos saan man makarating, binebless. At eto na po nga yung bunga, no? Ng mga naunang naglingkod kay Lord, eto, nagpapagamit sa Panginoon. Alam niyo, pwede palang gamitin ni Lord kahit nag-aaral. Imagine na nag-aaral siya pero nagpapagamit siya sa Panginoon. Kaya anong ginawa ni Lord? Binless siya. No? Scholar sa pag-aaral. Pag scholar, walang bayad sa tuition no? Ayan, no? Thank you Lord. At isang taon na lang ba, graduate ka na? Amen po. Sa tulong po na binibigay po sa akin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, naririto po si Sister Michi, o Sister Mitz. Siya po ay Jokno, ayan. Siya po yung maghahandog ng awitin sa ating Panginoon. Na ang title po, Jesus, tunay ang pag-ibig mo. Yan pala yung title niya. Yes, Ayan. Okay, sige, Sister Mitz. Okay. Thank you, Lord po. Di ko na pwede malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Buhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos na sa kasalanan ko'y tumubos. Kung nagbigay sa'kin ng pag-asa, ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig
kasalanan ko'y tumubos. Kung nagbigay sa'kin ng pag-asa, ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Ang pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mong kong iwan, huwag pababayaan, yan ang samo ko. Oh, Jesus. Yan ang samo ko. Oh, Jesus. Thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord, Sister Michi. Napakagandang awitin, no? Ang title pala niyan, ano? Ano yung title niyan? Jesus, tunay ang pag-ibig mo. Yan, tunay po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ayan. Hindi pala kailangan kita, no? Yan, ayan. Pero kailangan pa rin natin si Lord, mga kapatid, no? Ayan. Kaya, salamat kay Lord. At ngayon naman, dako tayo dito sa ating isang kasama, isang sister, no? Si Sister Jennifer. Sister Jen, Sister Eper, dami mo palang pangalan, Sister, ano? Ano bang gusto mo itawag namin sa'yo? Kahit po ano. Sister Eper. Mas kilala to sa ano eh. Binigyan ka ng gift ni Lord bukod sa pag-awit, no? Amen po. Magaling ka ring magmasahe. Amen po. Yan. Amen po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Si Pastor Romy may gusto yung itanong sa'yo, Sister Eper eh. Expert ka raw mag-massage. Yan. Amen po. Dahil yun po ay hiningi ko kay Lord na haba po ako naglilingkod kay Lord, bigyan niya po ako ng isang pagkakakitaan na hindi hadlang para hindi po ako makapaglingkod sa ating Panginoon. Pero So, Sister malaking Eper. bagay yan sa Opo. mga taong Amen nangangailangan po. ng Amen po. therapist and massage. Massage therapist po. Yun. Amen po. Sister Eper, paano ka ba nakasama nilang tatlo? Si Lord na po yun. Alam ko po na mahal po ako ni Lord. Thank you, Lord po. Dapat po talaga hindi po ako kasama dahil nga po, yung sasakyan po kay Pastor Roming kotse, sakto lang po sila doon sa likod, tatlo. Tapos meron po sa harap. Sabi ko po kay Pastor, hindi po ako sasama. Ay, hindi, kasama ka. Kaya si Lord po talaga yon. Thank you, Lord po. Malulusog po kasi itong mga kasama ko eh. Kotse lang ang dala ko. Kaya, Ilang kayo sa sasakyan, Pastor? 6. 6, pero nagkasya sa kotse. No? Dalawa. Wala naman sa compartment. 7, pati si Kwan, kabilang. Wala naman sa compartment. Wala na. Yan. Nagkasiksikan na lang. So, purihin ang ating Panginoon, Sister Eper. Konti namang sharing. Alam ko si Brother Mario, Po. husband nyo, ano? Amen po. At medyo meron siyang pinagdadaanan ngayon. Pero kamusta po? Kamusta ang buhay? Yan. Thank you, Lord po. At si Lord po ay mula nung nakilala ko si Lord at ako po pinilit hinirang ng Panginoon, tunay po na hindi po kailanman nagpabayaan, Lord, sa buhay namin. At nitong pandemic po, bagaman po't napakadami po nung suffering, struggle sa buhay, na si Brother Mario nga po ay nagkaroon po siya ng sakit, tumaas po yung sugar niya, hanggang sa dumating po yung punto na totally blind po siya. At sabi nga po talaga ng doktor ay wala na pong kapag-apag-asa na makakita uli. Dahil po yung mga ugat sa kanyang mata ay pumutok na at kahit daw po operahan ay wala na din daw po. Kaya po ang ginawa po namin, kay Lord po namin iniasa ang lahat. Ang sabi po namin kay Lord,
makakita lang po uli, bigyan mo po uli ng paningin, tuloy-tuloy ang paglilingkod kay Lord, walang hadlang para po hindi maglingkod sa ating Panginoon. At thank you, Lord, at ngayon po ay patuloy na si Lord po yung nagbibigay ng paningin kay Brother Mario at patuloy po kami naglilingkod sa ating Panginoon. Pag po tayo pinili ni Lord, lahat po ng struggle sa buhay natin, naalisin niya para mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. Binigyan kayo ng ano, di ba? Binigyan kayo ng awitin. Ilan yun? Dalawa na yata yung Amen na-compose po. niya, no? Opo, amen po. Pero hindi yun yung aawitin nyo ngayon Hindi eh. po. Ang napili nyong awitin, ang title niyan, Lord, I need you you in my life. my life. Opo. Talagang kailangan si Lord. Amen po. At sa tuwi pong kinakailangan po namin si Lord, lagi po siyang naandyan sa buhay naming mag-anak. Kaya po yung awiting pong ito ay talagang buhay na buhay po ito sa aming mag-anak. Kaya thank you, Lord po. Paano nasusustain yung mga pangangailangan sa araw-araw? Amen. Kaya nga po, Lord, I need you in my life. Amen. Thank you, Lord po. Nag-aaral yung tatlong bata. Opo. Isa pong grade 12 na at saka po 2 high school. Thank you, Lord po. Kaya po laging, Lord, I need you in my life. Pagka may pangangailangan, biglang may tatawag. Amen po. Magpapamassage. Talaga po. Amen po. Kaya glory to God po. At nakakatuwa po pag si Lord po yung inasahan natin sa ating buhay. Kasi yung pong life verse ko ay yung pong sa awit 37 verse 4. Na kay Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Kapag ang buhay natin, hinanap natin kay Lord yung kaligayahan, walang bagay na hindi kayang i-provide ni Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Ano sa English yun? Psalm 37 verse 4, sister? Seek your happiness. In the Lord, and He will give your heart desires. Yun. Nagulat ka, sister, no? Kasi ikaw yung aming ano ba yan? Translator ba yan? Ayan. So, purihin ang ating Panginoon at pwede mong parinig sa amin yung yung awitin. Amen po. Thank you, Lord po. Ano ulit yung awitin mo, sister? Lord, Lord, I need you. in my life. Alam niyo mga kapatid, kailangan natin si Lord. Sabi sa John 15:5, apart from Him, we can do nothing. I need the Lord, you need the Lord. People need the Lord, mga kapatid. Kaya narito po si Sister Epper Garcia. Maghahandog po ng awitin sa Panginoon. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give
want you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship, I will sing, I will worship, I will sing, I will worship the Most High God. Thank you, Lord. Sister Effer. So, inawit niya po ay, Lord, I need you in my life. Amen. At ngayon po ay magkakaroon tayo ng birthday break. No? Babatiin natin yung ating mga kapatiran, ng ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Yan. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and thank you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday, mga mga kapatid. kapatid. Enjoy your Enjoy your day. life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, purihin ang ating Panginoon. At napakasaya na nagbe-birthday, no? Ayan, bukod sa makatanggap ka ng regalo, yung mabati ka lang, masayang-masaya na yan, mga kapatid. Maalala yung birthday mo na babati ka. Ayan, purihin ang ating Panginoon. At meron pong isang awitin na iahandog ng ating mga kapatid. Ito po ay binigay sa akin ni Lord noong time na pandemic. Na kami nga po na pamilya ay tinamaan po ng ng COVID. Pero hindi ko po pinaalam. So sa halip na magmukmok, matakot, binaling ko po sa pag-awit. At ito nga pong isang awiting ito ang binigay sa akin ni Lord during pandemic, mga kapatid. Ang title po nito, Jesus, Hindi Ka Nagbabago. Ayan. Awitin po ng aming mga kapatid na naririto. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo
Hallelujah. Tunay na hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po natin to. Pastor Romy, meron pa tayong dalawang kapatid na Ayan, natitira naririto ho dyan, yung dalawa. Nagpakilala na sila kanina at ngayon ay kukumustahin naman natin ang pamumuhay ni Sister Mitos. Balita ko may negosyo ro kayo. Sa bagay talagang alam ko ng matagal. Yes po. Ikaw na ang magpatotoo ng mga ginawa ng Diyos sa buhay nyo, pamilya. Yan. Sister Mitos. Thank you, Lord. Glory, glory to God po. Talaga pong sobrang dami pong blessings na ibinigay ni Lord sa amin. Na kahit po talagang nung pandemic, ang kasabihan pong sabi ay naghihirap, pero hindi po kami naghirap. Hindi po talaga. Yung pagpasok po ng 2020, 2021, at ngayon po ay 2022, Magkakasunod dyan, sister, na? Opo. 2020. Opo. Ayan, yun po yung pumasok Sige, yung tuloy po, ano tuloy, yung quarantine. Nasabi nga kami po ay talagang hindi naghihirap at talaga kami po ay lubos na pinagpala pa ni Lord. Yan. May share ko lang po yung aming negosyo na dati po ang aking brother husband, si Brother Randy Magtibay, ay siya po yung contractor, glance installer, aluminum, lahat po ng ikinakabit sa bahay na mga salamin, na mga kung anong nakikita niyo na kapag kabit na po kami kina Pastor, kay na Minister Jeff, sa marami na po mga kapatiran, mga elders po ang nakabitan namin. Kami po ay dati ay nangungupahan lang po kami sa Paliko Tuwi. Yan. Kami po ay nangupahan po umabot lang po kami ng 1 taon po kami doon. Marami pong blessings, marami kaming kliyente, nakilala ang pangalan ng aking brother husband, at napakadaming pagpapala hanggang sa iba't ibang lugar na po yung kinakabitan niya, na umabot na po ng Cavite, ng Laguna, meron po siyang kinabitan na malaki, parang hindi naman po siya parang 7-Eleven na malaki pa sa 7-Eleven sa may bandang Olivares na opisina. Yan po, yung pong 1 year na yon ay binigay ni Lord sa amin, ay sobrang dami ng kliyente pong nakilala po si Brother Randy. Pero natapos po yung pangungupahan na yon. At kami po ay umalis doon sa inuupahan namin. Yan. Thank you, Lord. Kahit po kami ay umalis na doon sa inuupahan namin, napakalaki naman po ng ipinalit ni Lord sa aming pamilya. Kami po ngayon ay hindi na nangungupahan. Wow. May sarili na po kaming lupa, may sarili na po kaming pwesto, hindi na kami nabayad ng upa, hindi na po kami nabayad ng kuryente. Amen. Kami po ay may sarili na po. Ayun po yung ibinigay na napakalaking blessing ni Lord sa amin. Paano lumaki ang negosyo nyo? Sino ba naging nagpalaki niyan talaga? Siyempre po, unang-una si Lord. Kay Lord po nang galing ang lahat-lahat, ang kalakasan, ang talino. Siyempre po, hindi po magagawa yun ng brother husband ko nang wala ang guide ni Lord. Ang bigay ni Lord na karunungan sa kanya. Dahil wala po ang lahat ng blessing sa kanya kung hindi si Lord, kay Lord magmumula ang lahat ng kanyang karunungan. Ayan, totoo yung nasa Zacarias 4:6 na ang tagumpay hindi nakukuha sa sipag, sa talino, sa galing, kundi sa tulong ng Diyos lamang. Yes po. Maging doon sa Psalm 127 verse 1, malibang ang Panginoon na nagtayo nitong bahay, ang itinayo ng nagtayo ay Ang ginawa ng nagtayo. Ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Natandaan ko ako yata ang ginamit ng Diyos para mag-bless ang inyong shop na ngayon ay naging successful at malaki na nag-expand. Lumawak. Kaya ngayon ang glory ay bumabalik lahat pataas kay Jesus. Kaya ang pagpapala bumababa naman sa inyo lahat. Kaya po. patuloy ang iyong pagpapaawit at para makapunta ka sa mga fellowship sa Kalo, sa Kailaway, ikaw pala'y mahusay mag-tricycle. Tricycle ang sinasakyan. Magaling po ako mag-tricycle. Hindi po ako namamasada, mga brothers pastor. Kala Yun ko lang nga po yung kanina, ginagawa sister, kong- kanina mag-tricycle pa may nila ka dito.
Yan po yung ginagawa kong service po talaga. At nakakatuwa po yung binibigay ni Lord na kalakasan po sa akin. Dahil biruin niyo po, gawang lalaki ay ginagawa ko para po syempre gusto ko palaging makaawit kay Lord pag Amen. Sunday. At syempre gusto ko po talagang ito na yung buhay ko eh. Kaya At po gusto saka ko. meron pa nangyari na natatanda ko sa mga sharing mo na minsan masama ang pakiramdam mo, masasakit ang mga balakang mo ba yun? Tapos whole week almost na minararamdaman ka pero pag magsasunday na, ano nga nangyayari? Ayun, talagang hinihipo po talaga ako ni Lord. Pagdating ng Sunday, ako po'y tuyag na tuyag at tayong-tayo. Pagdating naman ng... Tuyag na tuyag. Ano yung Tuyag na tuyag na tuyag. tuyag? Ano po ba yung tuyag na tuyag? Ay, yung tuyag na tuyag. Ayos na ayos. Hina? Tayog na tayog. Yung tayong-tayo po. Yung Ah. parang walang nangyayari. Tuyag na Ayan. tuyag. Ayun po. Pag po Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ako po'y pilay. Tatawag po ako sa mga kapatiran. Sis, paano yan? Pilay na naman ako. Pwede ba? Ano sa Batangas ang pilay? Pilanghod. Yun po. Yung sabi ko, sis, ako, pilay na naman. Ako, paano ba, Ares? Ganyan. Kayo muna ang umawit dahil hindi ako makakakanta. Sabi ko, ganyan. Tapos sabi ni Sister John, hindi pagpe-pray ka namin, ipapagaling ka ni Lord dahil hindi pwedeng wala ka bukas. Kailangan makaawit ka. Tawag din po kay Sister Sally, ako'y naiyak na. Ako po'y nagpa-laboratory ako. Ang taas po pala ng aking uric acid. Yan. Naghahabulan po ang uric acid namin mag-asawa. Ayan po. Tumaas po uric acid niya, tumaas yung uric acid ko. Pero awat grasya ni Lord, ayun po ay nawala na. Pinagaling na ni Lord. Dahil pag Sunday po talaga, nakakatuwa yung ginagawa ni Lord. Parang walang nangyari, nakakalundag pa ako sa unahan. Talaga pong hindi pinababayaan ni Lord na hindi tayo makaawit sa Kanya palagi. Totoo pala yung 1 Corinthians 15:58, nothing you do in the Lord's service is ever useless. So, Kaya ang blessing, bumabaha, muulan, bumabagyo. Opo. Ayan. nawawala yung pilay. Oh, nawawala yung pila. Nagiging tayog na tayog. Tuyag. Ano? Tuyag na tuyag. Tuyag na tuyag. ang pilay pala sa Batangas, pilay Pilantot. Yun. So, purihin ang ating Panginoon. Natatandaan ko, Sister Mitos, nung unang makita kita, assign ako doon. Ewan ko, natatandaan mo yon na, Sa Tumalim? Hindi, sa Kalo. Sa Kalo po. Tapos nabanggit sa akin ni Nanay Clemen na umaawit kang Tanda ko araw. po yun. Di ba? Unang-una Natandaan mo po, yan? kinantad ko doon ay Yun, kaya pupurihin kita. sabi ko, sige, pakantahin nyo, pa-love offering. So, nag-love offering ka, tapos yun na, nakasama ka na sa Ayan nga po. music ministry, kina Sister Joanne, hanggang sa nagpatuloy, pero parang nabalita ko, medyo naglaylo. Opo. Ayan nga Ba't ka po. ba naglaylo? Ako, napakaraming kwento po talaga. Ako po ay alam na aking kapatid na ito. Sabi ko, nagtataka siya, sis, bakit nawawala ka? Sabi, bakit umaalis ka? Ako po ay talagang, hindi po ako mahihiyang aminin. Ako po ay naging tawag ng, Tanghalan? hindi po, naging tawag ng paligid. Alam niyo po yung, syempre po, nakakakita ko, katabing bahay ko lang, bingo, ano yun? Bingo. Bingo. Ayun po, ako po talaga napupuyat Sa bingo? sa bingguhan. Kaya po ko hindi ayun po, sorry Lord, talagang ayun po yung naging ko noon. Pero, Malakas ba ang tamaan sa bingo, Sister? Sa pero letrang B, Pastor, ayun po 8. naman napakatagal na po noon. Noon po yung ako ay, syempre, naamin ko po noon na ako ay talagang Pero ngayon po, napakalaki ng ginawa ni Lord sa buhay Nakabalik. ko. Thank Yes you, po, Lord. nakabalik na po ako. At Hallelujah. hindi na po talaga ako mawawala. Kaya nung pagbalik, eto na, puspusang nagpagamit, Opo. bumuhos ang Siyempre pagpapala. po, bumuhos ang At ang asawa niya ay naisasama na niya sa fellowship. Yun ang pinakamaganda. Buong pamilya na, no? Glory to God. Opo. Thank you, Lord. At meron kayong awitin. Kakanta ba kayo? Siyempre. Siyempre po. Ano yung awitin na pili nyo? Yun na, Ayan. paborito nyo, Sister Ito May. yung John 15:7 po. John Yang- 15:7. Ito ay binigay ni Lord kay Sister Sally. Ano? At Opo. napakaganda naman talaga nitong awiting to. Yan po. Nagtawagan pa nga po kami dalawa. Ah. Tapos umiiyak po ako. Dahil nga po ako ay pilay na pilay. Sabi ko,
noon, Kaya naman tayo sa pilay na pilay. napahinto ako noon, nung wala nang pwede maging dahilan para ako'y huminto para umawit kay Lord. Amen. At yun po yung talagang kantang ayon, yung John 15:7 ang nagpatimo sa aking puso na sabi ni Jesus, ano man ang hingin mo sa panalangin ay ibibigay ko sa iyo. Kailangang manatili ka lang palagi sa Kanya. Yun po Amen. yun. Kaya ngayon, papakinggan po natin si Sister Mitos, no? Mag-aalay po siya ng awitin sa Panginoon. At ang title nga po nito, John 15 verse 7, no? Hindi ako mananamba, basta't kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Hindi ako mananampal, basta't kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay. Thank you, Lord. Jesus, thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord. Sister Mitos, sarap umawit kay Lord. Parang gusto na rin ni Pastor Romy umawit. Ayan. Pero ipaubaya na lang muna natin sa kanila, no, Pastor Romy. Oh, sila muna. Ayan. Thank you, Lord. At para dun sa ating last na kasama. Ayan, si Sister
Joanne Anak ni? Vizcara. Anak ni Sister Bergie na asawa ni Brother Juaning. Waling. Natagaan mo yung. Yan. Okay. Ayan. Sister Joanna, ikaw ang isa sa mga original ngayon na nagpapaawit sa Kalo, sa Kailaway, nagjo-join. At ano naman ang mga naramdaman mo, naranasan mo, naging reward, naging pagpapala sa ginagawa mong paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, paglilid sa worship, sa mga fellowship. Ay, ikaw na magpatotoo, yung asawa mo nasa ibang bansa, ano naganap? Balita ko, meron ka raw paupahan, mayaman ka na pala. Thank Sige you, nga. Lord po. Nagpupuri, nagpapasalamat po kay Lord. Una-una po yung nga pong sa pagkakataon po na kami po ay napagkalooban na makabalik po muli dito sa ating mission house. Tapos yun nga po, i-share ko po yung way back 2010. Yun po talaga yung nakaka-attend-attenda po ako nun talaga sa Comfy. Yun nga lang po talagang on and off dahil nga po nun ay ako po ay may trabaho pa. Tapos po, nagkaroon po ako ng heart desire na sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sign na ako po ay magiging music ministry dito sa inyong congregation. Kasi po, nung po talaga, ever since po, ako po talaga ay active na rin po noon sa Catholic, noon, na kami po ay nagagamit sa choir. Tapos, umattend din po ako dati sa mga born again na mga ministries, sa children ministry. Tapos yun nga po, lagi po akong, thank you Lord po, lagi po ako doon nagagamit sa music ministry. Kaya po nung dumating po yung heart desire ko na, Lord, gusto ko na po talagang umawit sa inyo, magpagamit sa inyo bilang worshiper. Ako po talaga, ibibigay ko po Lord talaga yung aking service, na kung saan nga po, yun nga po, naging full-time mother po ako, na yun nga po, napagkalooban po ako ng isang baby, na special baby. Special po dahil mahal na mahal po ni Lord. At siya nga po si Isa, na kung saan po isa din po siya naging stepping stone ko para po lalo po akong ma-engage dito sa commitment ko kay Lord. Na ako po ay aawit, magpupuri, magsaserve kay Lord. Na yun nga po, habang nagpapalaki po kay Isa na hindi ko po kasama yung aking brother husband, dahil siya nga po ay laging nasa abroad, nasa Taiwan po siya ngayon, nagpapasalamat po kay Lord kasi yung guidance po, saka yung binibigay ni Lord sa amin, na sabi ko nga, Lord, bagamat kami ay miles away, alam ko po, Lord, yung distance ay hindi niyo po, Lord, pinuputol. Andun lagi yung si Lord yung aming center sa aming relationship. Na kung saan nga po, nagpapasalamat po ako kasi kung dati po kami nakatira sa silong lamang ng bahay, ngayon po kami po ay meron na pong mini house na up and down po, na kung saan po ay isa po talaga sa heart desire po namin mag-asawa, na sa kabila po ng kanyang struggle sa kanyang pag-iibang bansa, dahil napakahirap po talaga ng LDR. Pero dahil nga po sa tiwala natin kay Lord, na tayo ay patuloy niyang i-combine bilang iisa. Yun nga po, nagpapasalamat po kami kay Lord dahil binigyan niya po kami ng blessing na magkaroon po kami ng sariling bahay. At yun nga po, meron din po kami dalawang paupahan sa taas. Yun po. Bless Isa din po ating yun mga sa kapatid. isang heart desire po namin para po kami makatulong pa po sa kabilang side po naman ng aking mister. Kaya thank you Lord po. Amen. Totoo na naman tayo doon sa nothing you do in the Lord's service is ever useless. Sa lahat ng gagawin mo sa Panginoon, lahat yan may reward. Walang masasayang. Uupo ka lang, makikinig, attend, meron ng pagpapala. Tulad ng sabi sa Psalm 118 verse 26, ang pumaparito sa pangalan ni Yahweh ay kanyang pagpapalain. Once na tayo lumapit sa Panginoon, sa gawain sa Panginoon, may reward. Ako po ay
40 years na ako naglilingkod kay Lord full time. Nag-start ako ng listener, attendees, coordinator ng kaunahan akong coordinator ng Kalo, ng Batulao. Ayan, hanggang sa bandang uli, naging worker. At glory to God, naging pastor. At salamat sa Diyos. Ito na ang mga naging bunga ng paglilingkod ko sa Panginoon. Ang Kalo, Mendez, Kailaway, hanggang sa Greece, naging bunga yan ang Kalo. Kaya salamat sa Diyos. May awitin ka, di ba, Sister Joan? Amen po. Ayan, sige nga. Nakakatuwa nga diyan kay Sister Joanne. Sabi nga, wag na munang kumanta kasi malat. Pero hindi siya papayag na hindi aawit kay Lord. No, talagang yung pag-worshiper ka ni Lord, kahit malat, aawit ka no? So, pakinggan po natin yung awitin ni Sister Joanne na binigay, pinagkaloob ng Panginoon, no? Yan. Sister Joanne. Thank you, Lord po. Hallelujah. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang
salita, di kayang sukati, di kayang abuti. Kamangha-mangha ang iyong mga kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukati, di kayang abuti. Jesus, sa pag-ibig mo, Thank you, Lord. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Alam nyo, salamat kay Lord. At ito pong ating mga kapatid na nakasama natin ngayong umaga. Sabi nga, wag natin silang tawaging mga singer. No? Sila po ay mga worshiper ni Lord. Yun, nililid nila ang mga tao na sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Kaya yung kanilang talent, no, na binigay, pinagkaloob ni Lord, yun, ginamit sa tama na mag-worship sa Panginoon. Kaya yung mga iba natin dyan, ang mga kapatid, na hindi pa po nailalabas yung kanilang mga talento, lalong-lalo na sa singing, mga kapatid. Paggamit tayo kay Lord, gamitin natin yung ating mga tinig na mga pinagkaloob ng Panginoon upang laging maparangalan ang ating Panginoon. Kaya bago tayo dumako sa final song, no, meron tayong final song, no? Ayan. So, Pastor Romy, final blessing, closing prayer. Ayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, Diyos, sa aming amang mapagmahal, napakabuti mo, napakabait mo sa aming lahat. Nadaos na naman at naganap ang isang awit ng pag-ibig na punong-puno ng pagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-awit na ipadama namin sa iyo ang aming pagmamahal sa awit ng pag-ibig na ito, Panginoon. Salamat po sa matagumpay na gawain ito ng programang ito, Panginoon. Pagpalain yung patuloy ang programang ito at samahan kami at ang mga nakikinig ay lagay mo rin silang mapagpala, Panginoon. San man dako sila naroroon, makapaghatid ng pagpapala ang mga awiting nihatid namin sa araw na ito, sa umagang ito. Salamat po. At ang binabalik namin sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa kabanal-banalan at katamis-tamisan mo pong pangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Walang mahirap para sa Diyos, mga kapatid. walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Dumaan ka man ng pagsubok sa mundo, lahat ng ito'y batid ng Diyos. Mahirap man o imposible man, lahat ay magaganap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. Amen. Thank you, Lord, mga Thank you. kapatid. Thank you. God
bless us you. all. Thank you, God bless you Lord. all. Jesus. Second Timothy 2:2. Hallelujah.